Morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat na mga patuloy na sumusubaybay sa tunay na aral ng Panginoon. Lalong-lalo na patungkol po dito sa kaligtasang hindi mawawala. Ngayon, meron pong mga debatista, mga pastor na aminado naman po sila na ang sinuman na sumampalataya ay mayroong kaligtasan. At ang bawat tao na nasa kamay ng ama at ng anak ay wala nang makakaagaw. Sino man dito. No? Ang hindi lang nila alam at ang kanilang mga katangahang katanungan ay ganito. Ikaw daw, kapag daw ikaw ay umalis, ikaw daw ay maaagaw. So, diyan po, no, isang malaking sabihin na po natin na kalokohang aral po ito sapagkat wala po sa Biblia ito. Ang tunay nito, aminado sila na ang sinuman kapag nasa kamay ng ama at ng anak ay hindi na po maaagaw ni numan. At pag sinabing sinuman o ninuman, ay kasama po per se siya na naligtas. Halimbawa, ako, sa biyaya ng Panginoon ay naligtas. Kasama po ako doon sa sinuman na hindi po maaagaw ng sinuman na sa kamay ng ama at ng anak. Opo. No, kaya mali itong sinasabi ng mga sabihin na po natin ng mga nagpapanggap ng mga mangangaral o mga lumalabas na mga debatista daw sila na ikaw daw per se, no, ay sa sarili mo, ikaw daw ang aalis sa kamay ng ama at ng anak. Kalokohan pong aral yan. Kasi nga, ang sabi ni Kristo, kanino kayo maniniwala? No? Sa sinabi ni Kristo o sa sinasabi ng mga naglipa ng mga mangangaral na ito na ikaw daw, no, sa kamay daw ng ama at ng anak, wala raw sino makakaagaw. Tapos ikaw daw ikaw mismo ay maaaring umalis sa ama. Samantalang sabi nila, walang sino man. So kasama ka doon sa sino man. Na ikaw mismo, hindi ka makakawala doon sa kamay ng ama at ng anak. Once na ikaw ay maligtas, yan po ang katotohanan yan. Kaya mag-ingat po kayo, no, sa mga mangangaral na ito na talaga naman ang kanilang mga katanungan ay puro strawman fallacy kasi wala po silang maisaysay na magandang tanong patungkol dito. Opo, ganito ang ilan sa mga katanungan nila. Halimbawa, ikaw daw kapag naligtas ay pwede ka nang pumatay. Pwede ka nang mang-rape. Yan yung mga kalokohang tanong yan po. Sa Biblia po kasi, wala pong ganyang tanong o aral. Sa Biblia, sa 2:19 ng 2 Timoteo, ang sabi po doon, no, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang sumasambit lang ng kanyang pangalan. Sa 10 ng Juan 27, no, dinidinig ng mga tupa ang tinig ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag tupa ka ng Panginoon, ligtas ka, lalayo ka sa kalikuan. So itong mga katanungan nila nito ng mga strawman ay isang tanong lamang po na walang kakwenta-kwentang tanong. Opo, sapagkat ang mga tunay na ligtas, mga kapatid, ay lumalayo sa kalikuan. No, inilalayo sila ng Panginoon sa anumang kasamaan o kalikuan. Kaya, kung titingnan po natin, no, yung mga gantong argumento ay wala pong binadbat o sinabi sa tunay na aral. Opo, walang binadbat o sinabi sa tunay at dalisay na aral. Kaya mag-ingat kasi nga itong mga katanungan ganito na para bagang bibihagin ka, sisiluin ka, oy, papaano kung ikaw ay gumawa ng kasamaan, mang-rape ng bata, pumatay, ligtas ka pa rin ba? Ang tanong ganito, yung bang tinutukoy ninyo, no, ng mga yan ay tunay bang ligtas o guni-guni nyo lang? Dapat alamin nyo rin sa sarili nyo yung mga sinasabi nyo, no, ng mga tao na inire-relate nyo sa mga katanungan ganito ay tunay bang naligtas yun? Kasi yung mga tunay na ligtas, inihanda ito ng Diyos sa mga gawang mabuti. Opo, inihanda po sa mga gawang mabuti. No? Ngayon, sabi ko, no, kung gagamit kayo ng mga katanungan ganito, dapat biblikal na susulat. Ngayon, may nagtanong na ganito, papaano daw sa unang Korinto 5? No? Ito pong katanungan na para bagang, oy, pwede ka nang mag-asawa ng iyong ina.
Di ba? Yung mga tanong o pwede ka nang mangalo niya o makipid sapagkat ikaw ay ligtas na. So doon sila humuhugot ng tanong. Pero tingnan mo yung konteksto. Ibaba mo ang pagbasa sa 9 at sa 9 patuloy ng mga talatang ito. So may dalawang binabanggit dito, no? Yung mga kapatid, no? At yung mga sasanlibutan. So kapag sinabing mga kapatid, no? Ito po yung ligtas po ito, no? Ligtas po ito. Kasi kung sinasabi ni Pablo, no, na meron sa inyo na mga gumagawa ng ganyan na nakikisama, no, sa asawa ng kanyang ama, ang wika, alisin ninyo. Ngayon, bakit pa alisin kung hindi naman talaga pasok doon sa iglesia? Mag-isip nga kayo, bakit sinasabing alisin o itiwalag kung hindi siya pasok doon sa iglesia? Di po ba? Sinabi ba ron na alisin ninyo sapagkat hindi yan ligtas at hindi ililigtas? Walang ganong argumento sa sinabi ni Pablo. Opo, walang ganong argumento o saysay si Pablo o aral na ganon. Kundi, inaral ni Pablo na itong mga ito ay upang ang kanilang laman ay ibigay kay Satanas o sa ikawawasak. Ibig sabihin, no, merong pahintulot ang Diyos tulad ni Job na pwede itong salai, pwede itong parusahan o bigyan ng anumang karamdaman, no, sa pahintulutan ng Panginoon para maunawaan niya at parte ito ng disiplina ng Diyos. O parte ito, yun lang pagtitiwalag, parte ng disiplina ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan kapag ikaw ay itiniwalag ay hindi ka naligtas. Wala pong ganon aral si Pablo. Kundi ang kanyang aral ay para ang wika, ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Opo. Ibig sabihin, itong taong ito, ligtas po ito. At ang ililigtas ay yung kanyang spiritual body, no, sa araw mismo ng Panginoon. Walang sinabi ron na hindi naligtas yan. No? Hayaan nyo na yan. Wala pong ganon. Mga kapatid, kundi ito'y uri lang ng parusa, disiplina ng Diyos sapagkat iniibig ng Diyos yung kanyang pinarurusahan. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ikaw, isang ama ka, isa kang magulang. Ibig mo ba na yung iyong anak, no, ay anong mga kasamaan ng ginawa niya, kasalanan sa iyo, ibig mo ba siyang mapahamak o mawalay sa iyo? Biblically speaking, yung mga makadiyos na salita, di ba hindi? Ayaw mo, gusto mo makasama siya. Ngayon, ano pa kaya yung Diyos na nagbigay ng buhay? Yung Diyos ng pag-ibig. Ano pa kaya, no? Ang Diyos na nagbigay ng kaligtasang walang hanggan. Tapos ikukumpara mo sa iyo o sa atin, napakahina po nating tao. Ibig sabihin, kapag inibig mo na yung anak mo ayaw mapahamak, gaano pa kaya yung Diyos? Yung anak mo ayaw mawalay sa iyo, gaano pa kaya yung Diyos? Kaya mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo sa mga naglipa ng aral nito na mga tusong tanong na hindi po talaga uubra yung mga ganitong estilo o argumento, lalo na kapag kausap nga po itong si aliping tagapagsanggalang. So, sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang papuri, ngayon at magpakailanman. Galos po sa lahat, naway kahit papano ay nagdulot po sa inyo ng munting kaunawaan at kaalaman upang wag po kayong maligaw ng mga naglipa ng ito na ang ibig lamang ay bigyan nyo sila ng kaligayahan sa kanilang mga aral. Opo, wag po ganon, no? Hindi po ganon ang ibig ng Panginoon, kundi lahat ng kapurihan sa Diyos. Unang-una, no, sinasabi nila na yung gawa mo raw ang makapagliligtas sa inyo, ay ito yung napakalaking kasinungalingan. Sa demonyo pong aral ito, na yung gawa mo, na bakit pa sinugo si Kristo? Kung sa gawa mo rin pala, makaliligtas ka. Di ba kalokohang aral yan? Ito po yung mga kalaban o kaaway ng krus ni Kristo. Kaya mag-ingat po kayo sa mga tusong pastor na ito, sa mga tusong sugong ito na nagpapakilala sa sanlibutan ito. No? Na ang sinasabi po nila, sa gawa, maliligtas ka. Ibig sabihin, may porsyento ka, no, sa kaligtasan mo. Wala po. Kaya nga sinugo 100% si Kristo sapagkat siya lamang ang kaligtasan ng bawat nilalang sa mundo ngayon o sa panahong ito na umiiral. Shalom! God bless po sa lahat.